Ganun na lang magalit si Ate Arjo, ganun na lang siya sumita sa mga magbabash kay Chris na sa mga... Magandang araw po sa inyong lahat mga kaalagad, Sumari TV na naman. So kakatapos ko lang manood ditong latest vlog ni Chris na kung saan tumulong siya sa pag-harvest ng sili, no? At pagkatapos ko manood, syempre nagbasa-basa ako ng comment. Ayan talaga yung ugali ko. Pagkatapos ko manood, hindi ko agad i-exit yung YouTube ko. Magbasa-basa din ako ng comment kung ano yung mga opinion ng mga kaalagad natin. So dito sa comment section, napaisip tuloy ako na gumawa ng video kasi yung comment na nangunguna or top comment ay ang comment ni Ate Arjobs. So kilala naman natin si Ate Arjobs, no, isa sa magaling na reactor ni Krishna at tagapagtanggol kay Krishna laban sa mga basher, no. So dito ano talaga ako sa comment niya. Ito pala yung rason talaga na ganun na lang magalit si Ate Arjobs or ganun na lang siya sumita sa mga magbabash kay Krishna sa mga comment section sa kanyang live, no. So sabi ni Ate Arjobs dito na isa sa dahilan bakit gusto kita ipagtanggol dahil napaka-unique mong bata. Unique talaga sa henerasyon ngayon. Masasabi mo talagang unique si Krishna. So, dahil yung mga kabataan natin ngayon, alam naman natin, no, maraming bulakbol lalo na sa kaedad ni Krishna. Pero si Krishna unique talaga. Pampamilya yung plano niya, hindi yung pang sarili niyang luho, pang sarili niyang kasiyahan, 'di ba? Doon talaga ako napabilib doon sa part na inuna talaga niya nung sumahod na siya sa pagbablog ay binilit niya ulit yung lupa na naibinta nila noon para mapasaka nila ulit kasi ang rason niya doon daw sa lupa na yun nilibing yung dalawang kapatid niya at isang pinsan at yung ayun siguro may iba pang kapamilya na nalibing. So isa yun sa mga rason niya. So doon pa lang, no, kakaiba yung mindset ni Chris na sa edad niya ngayon ba, no? Yung iba ano na yan, may sahod sa YouTube halimbawa, kung iba pa yan nakapagsahod party kung saan na lang, no, inom doon, inom dito. Pero si Chris na iba, no? Na parang sa bahay lang siya, hindi siya gumagala, mga kalagad. Nakafocus siya doon sa pinagawa niyang farmhouse. Pansin ko lang, ha. So dito naman, may kaalagad tayo na nag-reply sa comment ni Ate Arjobs. So sabi niya na, ito pala, may karugtong pala doon sa comment ni Ate Arjobs. Sabi niya na, huwag ka magbago at lagi kang mag-ingat, we love you. Yun, napakaganda ng comment ni Ate Arjobs, no? Dito naman, ang reply ng isang kalagad natin, sabi niya na, diyan po siya nagustuhan ni Pugong Biyahero, ma'am. Ayun, yan daw ang pagkatao ni Krishna na yan ay doon daw nahulog or na-inlove si Sir Paul, mga kalagad, no? Masipag, hindi ikinahiya ang pagiging mahirap. Proud talaga si Krishna. Kung iba pa yan, may mga bagay na tinatago sa kamera na yung iba is para sa kanila nakakahiya. Pero yun naman talaga yung sitwasyon sa kanila. Pero si Krishna, pinapakita niya talaga yung may part dun sa vlog niya na medyo matagal na yun, parang last month na yung pagdating niya doon sa Damilag, yung mga pamangkin niya ba yon na nagkumain tapos ang ulam ay tuyo or Milo ba yon? Yun lang ang ulam, pero excuse me. Pero pinapakita talaga ni Chris na sinasali niya sa kanyang vlog. Pero bagong dating yun si Chris na may dala silang grocery para doon sa mga bata. Pero ayun nga, kailangan pag magluto, so nagugutom na siguro yung mga bata. At yun talaga yung nadatnan niya, kumakain yung bata tapos yun ang ulam. Tapos pinapakita niya talaga. Kung sa iba lang yun, ay nako, hindi pa yun sa video, hindi sasali sa video kasi mahihiya sila na makita ng mga fans nila or ng ibang tao, no. Tapos ayun, may karugtong dito yung comment ng isang kalagad natin. Trust priority niya makatulong sa pamilya. Kung tutuusin, may kita na siya, kaya na niyang bumili ng pangsarili niya. Halimbawa, mga damit at luho sa katawan pero makitang mamahalin na gamit niya. Ayun, wala yan sa pagkatao ni Krishna yung mga parang pansin ko lang may ugali si Krishna na parang handa siyang mag-effort or gumastos para sa ibang tao. Minsan to the point na parang sarili na lang din niya yung pinagdamutan ba, tapos yung ibang yung ibang tao na yun or yung pamilya niya is lang niya mabigyan or mapasaya, no. So yung mga ganito sinabi ni Sir na damit at luho sa katawan pero walang makitang mamahalin na gamit niya. Totoo, walang makita talaga na ang mga branded na mga gamit ni Krishna. Hindi pa maarte, hindi hilig mag-makeup, no. So tama yung sinabi ni Ate Arjobs dito. Isa din yun ito sa mga halimbawa na unique na pagkabata si Krishna, mga kalagad. Sabi naman ng isa din natin ditong kalagad, oo nga, nakaka-proud si Krishna. Hirap buhay, hindi ikahiyang story niya, buhay dati. Ayun, yung pag-uuling siguro yung ibig sabihin ng isang kalagad natin. Sabi naman ng isang kalagad natin, kahit anong bash nila sa UB, huwag mong pansinin kasi kahit anong gawin nila,
hindi sila makatibag sa'yo. Lamang ka rin sa kanila. Ipagmalaki mo kung saan ka galing at anong klaseng hirap ang naranasan mo. Diyan kami proud sa'yo, be. Alalahanin, mawala man ang YouTube sa mundo, kaya mo pa ring buhayin ang sarili mo at pamilya mo. So, totoo, ito yung isa, legit talaga kasi naalala ko sa isang live ni Chris na sinabi niya doon na nung bata pa siya, sanay na siya maglako ng gulay kung ano man yung gustong ibenta ng mama at papa niya. At yung mama niya, sobrang, hindi lang, yung mama at papa talaga niya, mahilig na magtanim noon pa man. Tapos yung mama niya ay nanalo ng may pista daw sa kabilang barangay ba yun or sa sityo na paramihan ng tanim ng gulay, tapos yung mama niya ang nanalo. Tapos pagka-harvest daw ng mga pananim nila, sa lahat ng anak, sa lahat ng magkakapatid, si Chris na lang daw yung may kurso or may kayang maglako ng doon sa mga na-harvest ng mama at papa niya. So siya lang mag-isa magdala ng mga gulay na ibebenta niya sa kanilang kapitbahay siguro or sa ibang sityo, no? Kasi yung ibang kapatid na daw niya, sabi ni Chris na nahihiya daw, no? Parang walang lakas ng loob na maglako ng paninda na gulay, mga kaalagad. So sinabi nga doon ni Chris na sa kanyang live na minsan daw nagugutom siya kasi hindi siya kakain o hindi siya bibili ng pagkain kapag hindi pa naubos yung kanyang paninda na gulay. So pag naubos na, dyan na daw siya bibili ng biskwit like that, at bibili rin siya ng mga gusto niyang dalhin pa sa kanyang mga kapatid or kung ano yung mga inutos ng mama niya at papa niya na kung ano yung bilhin doon sa pera na na nabayad sa kanyang panindang gulay, mga kaalagad, no? Legit, kayang-kaya talaga kahit mawala man yung sahod sa social media, Facebook, TikTok, YouTube, sa lahat ng kitaan sa social media, dito sa YouTube, di ba? Dito naman talaga main na sumasahod si Chris na dito sa YouTube. Kahit mawala itong YouTube, game na game, easy lang ni Chris na makipaglaban sa totoong buhay, no? Marunong nga mag-uling, kahit yung gawain ng mga lalaki, pinasok kayo, marunong umakyat ng niyog, di ba? Totoo. Kasi sabi niyan, karugtong ng kanyang comment, kasi marami trabaho ang kaya mo sa bundok man or etc. Kaya mo kasi sanay ka na. Yung mga basher na naninira or nanglalait sa'yo, wala lang yan sa kalingkingan mo, be. Hindi nga natin alam yung mga basher na yan, yung mga bagay na agawain ni Chris na sa bukid. Halimbawa, yung pag-uuling, hindi nga siguro yung mga basher na yan, hindi nga siguro kayang humawak ng yung kahoy na gawing pang-uling, no? Hindi yung madudumihan sila ba, walang, kumbaga hindi pa nila danas yung mga trabaho, yung mga bagay na kayang gawin ni Chris na, no? So pero makapag-bash sila, parang lamang na sila, mga kalagad, no? So ayan, dito naman ang isang kaalagad natin. Mga reply ito sa comment ni Ate R. Jobs. Lahat dito sa mga ayon dito sa mga positive lang lahat dito, mga reply sa comment ni Ate R. Jobs. Sabi naman ng isang reply dito, yes, true Ma'am R. Job, biro sa edad nang yan, marami nang narating sa buhay. Hindi mahilig sa gala. At ayun, yung sinabi ko kanina, pansin ko din talaga, hindi siya mahilig gumala, no? Sa bahay lang siya. At luho, kaya mahal na mahal ka namin. Salamat Ma'am R. Job sa pagtanggol kay Peking Koreana. God bless. So yun, salamat kay Ate R. Jobs, no? At dun kay Mamalditang Buutan din. Sila talaga yung sisita kapag may mangbash kay Chris na, mga kaalagad, no? At dito naman ang isang kaalagad natin, sabi niya, kaya nga po nakakatuwa siya, wala siyang tinatago sa buhay niya, kaya mas naniniwala ako sa kanya kaysa sa mga naninira sa kanya. Ayun. Gustong gusto ko din ugali niya, walang kaartihan, hindi siya plastic. Kung iba na kinakahiya yung pinagdaanan niya, pinapaganda ang kwento ng buhay niya, iba yan din kami doon, sobrang hirap ng buhay. Kaya kung may nakikita kagaya sa daan na nagbibenta ng gulay, ayun, nagbibenta ng gulay, siguro napanood din ni Ma'am tong live ni Chris na nung nakaraan na nagkwento siya sa nakaraang buhay niya nung pagkabata niya na naglalako daw siya ng gulay, no? Naawa ka talaga kasi napagdaanan ng pamilya mo, gusto mong tulungan pero wala kang maitulong, kaso eksakto lang din sa pamilya namin, tamang-tama lang, swerte lang din po, sobrang sobra sa buhay, pwede tumulong sa nangangailangan. So ayun, no? Pansin ko lang, no, wala na masyadong nagbabash dito sa mga post ni Chris na talaga. At dito sa comment ni Ate R. Jobs, wala ding nang himasok na isang basher. Akala ko may isang tututol or makipag-away like that, mag-comment ng negatibo kay Chris na, kasi nako, aatakihin talaga yan ng mga supporters ni Chris na, no? So dito pansin ko lang talaga sa mga maganda din talaga na nandyan sila Ate R. Jobs at si Malditang Buutan, kasi yung mga basher na yon ay
ano sila ba? Hindi sila masanay na mang-bash kasi may handang makipagsagutan sa kanila or may handang ayun, sumita sa kanila ba, no? Or sa isalungat yung mga comment nila at ipagtanggol si Chris na mga kalagad. So, salamat pala kay Ate Jobs, no? So, ayun lang mga kalagad. So, sa mga hindi pa nakapanood nitong latest vlog ni Chris na tumulong siya pag-harvest ng sili, manood na po kayo at syempre wag niyo i-skip yung mga ads kahit yung iba sobrang haba. At ayun, maraming salamat sa panonood sa video ito. Subscribe my YouTube channel mga kalagad at ayun, kung may mag-comment man ng mga basher, so ayun, wag kayong matakot. Awayin nyo. So yan lang. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kalagad and God bless po sa lahat.